Hello, great day everyone. Welcome back to my channel. It's me again, Lency Love. Today is a great day and we are all focused on positive vibes para naman ay yan ang mamamanifest natin sa ating buhay. You know guys, ang ating topic ngayon is about strategy in life. Oo, di ba? Dapat tayo maparaan, kumbaga madiskarte. Oo. Di ba nga sabi nga nila, dapat maghanap tayo ng paraan kung paano tayo mag-improve sa life. At kumbaga yun, kung close na yung door natin, is maghanap tayo ng bintana para naman may lagusan, di ba? Kung wala namang bintana, o di ba close na rin, punta tayo ng kusina. Kung wala naman sa kusina, kung close pa rin, bubutasan natin yung ding-ding. Ika nga, o diba? Yan ang pinaka-focus natin na dapat be positive in life. Yung kasabihan ba na live your life to the fullest and take the positive ways. Oo. Hindi tayo papatay-patay lang dyan sa gilid kasi hindi tayo i-improve dyan. Kasi yun nga yung sinasabi nila na kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. So, syempre, gusto natin sa positive ways. Kasi nga, doon tayo magpo-focus sa positive at saka doon tayo mag-improve. Kaya, wag natin pabayaan ang sarili natin na yung mag-ano lang tayo, magpo-focus tayo sa negative. Kasi walang may mangyayari sa buhay natin kung ganun lang. Kasi, dapat tayo, kumbaga positive thinker tayo at kumbaga hindi lang tayo mag-think, dapat mag-action din tayo, di ba? Ganun, positive thinker tayo para naman na ma-reach natin ang goal natin to success, di ba? Yan ang mga topics ko last sa aking mga vlog. Kung may goal ka, dapat mag-success ka, ma-reach mo yan kung ikaw is uma-action at positive mind. At most especially talaga, trust kay God, and trust in His process. Kasi hindi naman natin makakamtan yan kung hindi niya ipapagkaloob sa atin. Kaya dapat lang na, kumbaga, partnership yan Kumbaga, nasa Diyos ang awa, nasa atin ang gawa. Kaya nga, di ba? Nasa tao kasi ang gawa. It belongs to us. Nasa atin. Alright guys, Yan, at saka kung ano daw ang minimiti mo, talagang make a good plan. Yung baka sabihan na plan your work and work your plan. Hindi na, kumbaga, basta-basta ka lang. Kumbaga, minsan napi-failed pag ganon. So, importante talaga lakasan ng loob at be smart, wise tayo. Gagamitin natin ang utak natin. At kumbaga, gagamitin natin yung pinagkaloob sa atin na talento ng Panginoon. Kasi, yun ba nga yung sinasabi ko dati na ang iba, may mga talento na hindi nila discover kasi hindi nila ini-explore. Kasi bawat tao dito sa mundo, bawat nilalang ni God sa atin, may kakaiba tayong mga talento na binigay niya. Nasa atin lang din yan kung paano natin yan ma-enhance, kumbaga pagyamanin natin, kung paano natin yan magagamit. Kumbaga, think it wisely. Kaya sa akin, iniisip ko, ano ba yung ko, yung ba yung niche ko, yung aking pinaka-the best na, kumbaga yung mga expertise ko, yung talento ko binigay ni God. Syempre naman, kung may mga tinapos tayo ng mga pinag-aralan tayo, like for example, doctor, yan talagang pagyamanin natin yung mga techniques na yan, yung mga medical na yan, kasi dyan tayo, kumbaga, yun ang linya natin. Kung teacher din tayo, diba, dyan din tayo magpo-focus, yan, iba nag-success sa buhay, nag-Saturday class, kumbaga yung pinurso nila na yung magiging doctorate sila, ng mga ganun. Siyempre, kumbaga yun ang mga linyada mo, or like for example sa atin, example lang, mga online seller tayo, dyan din tayo mag-focus. At tapos, kung iba pa tayong mga talento, like, kung dyan mga singers tayo, diba singers, dyan din tayo, kuha ng mga techniques natin, kung paano tayo pagyamanin, kung paano tayo ma-discover, nga, diba? Kung mga TikTokers tayo, nagawa tayo ng mga kakaiba, kung mga unique, hindi tayo gagaya sa iba kasi dapat may sarili tayong uniqueness, kumbaga may tayo, may sarili tayong identity, kumbaga may sarili tayong mga style, kung paano natin pasensya na maingay kasi dumaan ng sasakyan, kung mayroon tayong mga may mga strategy tayo, di ba? May mga
sarili tayong pamamaraan, huwag tayong gagaya. Oo. 'Di ba nga strict nga no, 'di ba yung mga privacy ng iba na kumbaga yung kokopyahin mo, iba pa, bawal 'yan. Oo, may originality tayo, eka nga. O, yan, dyan tayo focus. Kumbaga kung iisipin natin na binigyan tayo ng Panginoon ng mga sarili nating mga uniqueness, oo, gagamitin natin yan. Kumbaga, paano tayo mag-improve sa buhay. Oo. At saka think it positively. Kasi kung nega tayo, wala talaga mangyayari sa buhay natin. Even though a small things na ano lang na yung pinaka mabilis gawin, yung pinaka-simple, pinaka-basic, hindi natin magawa yan. It's because mga nega tayo. Kumbaga, isipin natin, ay, paano ko kaya gagawin yan? Kaya ko kaya yan? Hindi ko kaya yun. Mga ganon. Diyos ko naman, itatapon yan, itatrash nyo yan. O, diba? Kaya talagang magsasucess tayo sa buhay kung determinado tayo. Will determine yun, eka nga. At saka yung gagawin natin, action na natin agad. Oo. Huwag tayong papatay-patay dyan sa gilid kasi wala talaga mangyayari sa buhay natin. Kung lumabas ka sa comfort zone mo, eka nga. Oo. At we must be grateful na binigyan tayo ng talento, ng kakayanan ng Panginoon. Ibabalik natin yan sa Kanya. Kumbaga yung mga binigay niya sa atin ng mga talento, pagyamanin natin para naman matuwa naman si God sa atin. Kumbaga mag-improve tayo sa sarili nating pamamaraan sa binigay niya na talento sa atin. Oh. At hopefully naman mag-i-improve ako sa mga ganong paraan kasi marami na rin akong naiisip na mga strategy na gawin, mga diskarte sa buhay. At kung mangyayari na yan, is-share ko rin yan na isi-share dito sa inyo. Gusto ko kasi na yung mga techniques na nalaman ko, isi-share sa inyo para naman na mahawaan yung mga negative thinker dyan. Kasi dapat sa buhay, dapat palaban tayo. Talagang fight. Go. Eka nga. Huwag tayong maging stuck sa ating sitwasyon. Huwag tayong mag-dwell sa ating mga past, sa ating mga negatives. Dapat lumabas tayo sa ating comfort zone at explore tayo kasi binigyan niya tayo ng Panginoon ating mga sariling kakayahan, ng mga talento. That is the power of our ability and positive mindset. Malaking tulong talaga yung positive mindset ka. At talagang kung iniisip mo yan, talagang mangyayari yan in a positive way. Basta yun na nga, be positive thinker and make it an action so that para naman mag-success tayo sa ating mga ambition sa buhay. Think it positively and think it wisely kung paano mo siya gawin at paano mo siya mai-apply. Yung plan mo na yan, i-apply mo siya. Para naman na kumbaga action agad. Yan ang kasabihan kasi kung mag-isip ka lang na mag-isip tapos wala kang action, wala mangyayari sa atin. Kaya nga dapat yan gamitin natin ang utak natin. But most of all, unang-una maghingi tayo ng ideas sa kay God. Kasi siya ang magbigay sa atin ng kumbaga ng power. Kahit sa mind power natin at saka sa ating ability natin talaga na galing din yan kay God. Kaya nga dapat natin actionan agad para naman na tayo ay mag-success sa ating mga ambition sa buhay at kung anuman ang minimiti natin sa buhay. Basta put God first at the center of our life. Okay? Alright. Alright guys, it's me again, Lency Lab. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, please like, subscribe, para naman ma-notify kayo sa aking mga next vlog. Okay, bye for now. See you again next vlog.